meeting is being recorded. Magandang hapon po sa ating lahat. So, wala pa po ang MC natin and it's 2 o'clock na. So, magpatuloy po tayo sa ating gawain. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karating na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang disyerto at sa baybay dagat, sa makatuwid ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. Verse 8, sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen. Verse 9, patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaan mag-isa. Pinarami ko ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Verse 11, naway pagpalain niya kayo tulad ng iyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyo, mga usapin. 13, kaya pinapili ko kayo sa mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. Verse 14, at sumang-ayon naman kayo sa akin. 15, kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala na inyong mga lipit, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libu-libong, sa daang-daan, sa 50 at sa 10-10. Verse 16, ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralin mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kakulangan hatol ng walang kinikilingan, maging sa katubong Israelita o sa dayuhan man. Verse 17, dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao.
Ibinigay nila ang karunungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ang hahatol. At ako ang hahatol. Verse 18, sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Thank you, Lord. Verse 19. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayong nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo. At narating nga natin ang Kades Barnea. 20. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo, sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh ng ating Diyos. 21. Ang lupaing ito'y inihanda na niya sa atin. Huwag na kayong maatubili ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. 22. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo sa mga espiya upang pag-aralan kung paano natin pasukin ang lugar na iyon. 23. Sa tingin ko'y mabuti ang sinabi ninyo. Kaya bumili ako ng 12 kalakihan sa isang bawat lipi. 24. Pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng Eskol at dooy nagsiyasat. 25. Nang siya'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh. 26. Ngunit hindi kayo nagpunta sa usap sa iyong mga tolda at sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. 28. Paano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot palang pumunta roon. Mas malaki pala kaysa atin ang mga tao roon. Malaki ang lungsod at ang mga pader ay abot sa langit. May mga higante pa roon. 29. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. 30. Sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayong iligtas hanggang sa lugar na ito'y tulad ng pagkalong sa isang ama sa kanyang anak. 32. Sa katiwala sa kanya, gayon siya ang nanguna sa inyo. Pinatubayan niya kayo ang pamamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw. At ituro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Amen. Verse 34, narinig ni Yahweh ang usapin ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya. 35, isa man sa inyo ay hindi makararating sa lupaing aking pinangako sa itong mga ninuno. 36, maliban kay Caleb na anak ni Jephone, siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan kung lupaing maaabot niya, sapagkat lubusin siyang sumunod sa akin. 37, nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. 38, ang anak kamay mong si Joshua ang papasok doon. Palalakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. Verse 39, sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak na
na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong pagbibihag ng mga kaaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. Verse 40, ngunit kayo'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Verse 41, sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh, pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa akin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo ay madali lamang ang pagdusok sa kaburulan ng mga Amoreyo. Verse 42, ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh, sapagkat hindi niya kayo papatubayan, at malulupig lamang kayo ng inyong sasalakayin. Verse 43, ngunit hindi kayo nakinig sa akin, sinuway ninyo ang utos ni Yahweh, at nagpatuloy kayo sa inyong paglusog. 44, kaya naman parang mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga Amoreyo, dinapi nila kayo at dinupi sa hanggang Horma. 45, lumain kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang. Purihin ang Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito. Salamat po sa pagtitipon ito. Panginoon, dalangin po po, Diyos, na sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, patuloy mo po na ang bawat mga nagbasa ng iyo pong mga salita ay patuloy ng Lord na ito ay palalimin, maunawaan, hallelujah, ng bawat isa na nagbasa ng iyo pong mga salita at ganun din sa bawat mga nakikinig ng iyo pong mga salita. Patuloy na lumawak, Lord, at higit sa lahat, maging malalim at malawak ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Pagpalain mo ang pagtitipon ito, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Yes, amen. Salamat sa atin mga nagbabasa at para sa susunod nating gawain, ang ating scripturing. Yes, magandang hapon ulit and tamang-tama po ang combination ng ating ginawa at nawa ang Diyos po ay pumapagitna sa atin. Hallelujah. Sabi po ng mga aklat ng awit 27 verse 4, kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking pagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patubay. Hallelujah! Ang mga psalmist po ay napaka-coordinate nila sa pag-aabide sa Panginoon. So tayo din na mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay kanyang binigyan po ng kagalakan upang manahan sa kanyang presensya. Manahan tayo sa templo ng Diyos at sama-sama nating ipagdasal ang lahat ng bagay dahil alam po ng Panginoon na may gagawin siyang maganda para sa mga taga-House of Refuge. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po ay magdadasal sa ating pag-uumpisa ng gawain. Hallelujah. Father God, we thank you, Father God, sa bawat araw na binuksan mo sa aming buhay. Napakabuti mo, Lord God, na tinuruan mo kami kung paano kami sumunod sa iyo ng may puso, may kagalakan, at may kapurihan. Lord, sa gawain ito ng hapon mula sa pag-uumpisa at pagsisimula ng awitan hanggang sa aming aralin, sa gawamitin mo na ngayong hapon po na magbabahagi na yung salita. Lord, punuin mo kami ng lahat ng iyong kabutihan. And Lord, gabayan mo kami sa lahat ng aspeto na nais mo na kami po ay kagamit-gamit sa House of Refuge. Lord, bigyan mo kami ng lakas na hindi po kami manghina and hindi po kami manghihinayang sa bawat pagkakataon na iyo po kaming dadalhin sa iyong gawain. Pinupuri ka namin, Lord, sa hapong ito and pinagpapray namin, Lord God, ang pastor na gagamitin mo
sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagbabalik, at hanggang sa tapos ng aming gawain, Lord God, sasamahan mo kami ng iyong habag, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat sa kabutihan mo sa aming buhay at pagpalain mo, Lord, ang bawat bahay-bahay na nandito sa House of Refuge. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo lahat, Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you, Lord. At thank you, kapatid. Mahal na mahal tayo ni Lord talaga. Ang sarap talaga basahin ni King David. Gusto ko yan. Kahit sa movie, pinapanood ko talaga yung mga story ni David. At para po sa susunod nating gawain, sa ating praise and worship song. Let us welcome Ate Marilyn Almahar. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po naman ay darako na po sa ating pagpupuri sa Panginoon sa hapon ito. Hallelujah. Tayo po sama-samang aawit at pagpupuri sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Samahan mo nga po kami, Panginoon, sa ating pagpupuri at pagsamba. Ikaw po, O Diyos, ang aming itataas sa hapon ito. Tuwalhati ka, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Spirit sa atin. Amen. Relax sama-sama. Napakaganda at napakainang pagmasdan na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itian at kamayan ang ating mga kapatid at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama! Halina sama-sama, sama-sama. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay! Lahat ay magsabing Diyos Saan ang pinagpala ng Diyos ay magsabing siya ay tunay na buhay! Lahat ay magsabing Diyos ay Lord, hallelujah. Tunay na ang Diyos. Buhay, buhay, buhay. Lord, at love ko. Purihin ka, Panginoon. Mas ka namin, Lord. Hallelujah. Salamat po sa ilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka. Salamat po, Panginoon, sa iyong hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo pag-ikat. Amdamin po natin yung ating presentation. Noon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hintay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo sa habang panahon. Natatanging kayaman mo, ikaw ay sa pag-ibig. Bilis na pagsitay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Di pagkakailanman sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin mag-iisang taglaw, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sapat. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na pag-ibig. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong Salamat po, Panginoon, sa ating ito, kulay na pagma, na patuloy ka nga po makinig sa amin. Mga po, Lord God, ang aming buhay, namin na maibigay sa iyo ng buong Panginoon. Katulad ng isang alon, Lord God, sa dagat, na hindi tumitigil ang kanyang patuloy na pag-alon. Bagay ang tubig sa batis o ilog, Lord God. Ganun din po patuloy na umaagos, Lord God, ang iyong pagmamahal, maging ang pagmamahal ng Isay, Lord God. Tawa o dati ng Diyos, samahan niyo po, Panginoon, sa hapon ito. Mahanda mo po, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat isip, puso sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Hari ka nawa, ang namin ang presensya mo sa aming kalangitan. Maraming po salamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you sa napakagandang musika, Panginoon. Salamat, Lord. Kahit sa isang awitin, Lord, ikaw ang aming kinakantahan. Bawat awit ng aming mga puso at damdamin. Ikaw, Lord, ang aming sasambahin at purihin. Hallelujah. Kaya sa susunod na po, para sa ating susunod na gawain for communion, ay si Brother Yu Chang po. Amen. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon. Thank you, Lord. Again, Sunday is the first day. Thank you, Jesus. Thank you, die for us. Thank you. We love you. We love me. Because this is about me, everyone with him. Thank you, Lord, you save us our life. Thank you. You die for us. Everything you give us. Thank you, Father. Thank you, you love us so much. We are all your sons. Let's read Luke chapter 22, verse 19 and 20. Verse 19, he took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." Lord Jesus, thank you.
Thank you, died for us 2,000 years ago. Thank you. Thank you. You left us your precious gift, your body, and all our sick be healed. Thank you, Lord Jesus. Let's take the bread and let's eat the bread. Lord Jesus, we thank you. Thank you, this is your body. We remember you. Remember you died for us. We remember you, what you died on the cross because of us, because of all us, and you heal all our sick. Thank you, Lord Jesus. Let's read verse 20. After supper, he took another cup of wine and said, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you." Lord Jesus, thank you. Thank you, you died on the cross. Thank you, your blood to heal all our sick and then to pay all our sin. Thank you, Jesus. Without you, we really nothing. Thank you, Father God. Thank you, you give up your only Son to pay all our sin, to heal all our sins. Thank you. Let's drink the cup. Let's pray. Hallelujah, Father. Thank you. Thank you. You love us so much. Hallelujah. Lord Jesus, thank you. You died for us on the cross. Everything you already finished. We just only rest in you because you say you finished everything. Thank you. Today we gather here to celebrate you, to know how you love us, to know how you really love us so much, and then we only praise you. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, thank you. Thank you, Lord, and thank you, Kuya Yuchang. We are so blessed na ikaw po ay ginamit ni Lord, na even you are a Taiwanese, but ikaw po ang ginamit ni Lord. Thank you, Lord. Thank you talaga. At para po sa susunod nating gawain, ang pinakahihintay natin, ang masarap, ang pinakamasarap na gawain sa ating worship celebration ngayon. Ang ating preaching po, at gagawin po yan ng ating pinakamamahal at mabait at pinaka-humble na pastor, Pastor Wilfred Almahar. Take it away, Pastor. Thank you, Sister. Maraming salamat. Purihin ang Diyos at nagamit ka sa pamamagitan na ikaw naging presider. Narinig niyo po ba ako? Amen. Amen. Malakas po ba yung boses ko dyan? Yes po. Amen. Kasi malakas po kasi yung ulan, no? Dito sa amin napakalakas. Kaya nawa ay pagpalain tayo ngayon, maging ang koneksyon ng bawat isa, no? Ang ating internet ay patuloy na maging maayos po para mas maganda po yung ating pakikinig ng salita po ng Diyos. Kaya bago po ako mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw po, Diyos, ang nagtakda sa hapong ito upang ikaw ay papurihan, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay amin pong patuloy na pasalamatan sapagkat wala pong magagawa ang bawat isa sa amin kung kami ay hiwalay at malayo sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na
Ito po'y aming pinagpapasalamat sapagkat patuloy na ang buhay po ng bawat isa sa amin ay patuloy na nalalapit at patuloy na palapit at palapit sa iyo pong paanan, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo po ang pagtitipong ito at maging ang buhay po ng bawat isa sa amin. Hallelujah, malayo man ang pagitan ng bawat isa sa amin, pero ikaw po ang Diyos na siyang patuloy na magbibigay ng kaliwanagan upang maunawaan po namin ang iyo pong mga salita, ang mensahe mo sa hapong ito, Panginoon. Iayos mo po ang bawat mga internet ng bawat isa sa amin, ang connection po, Panginoon, sapagkat ang hapong ito ay para sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Yan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ang hapong ito ay patuloy na pagbuhos ng napakaraming pagpapala ng ulan. Kasi napakalakas ng ulan dito sa aming lugar, dito sa Montalban. Isang pagpapala ito sa tigang na lupa. At sabi nga ni Sister Grace, lumaawit ang mga dahon at mga pananim kapag ito ay napapatakan ng mga ulan. Amen? Kaya ito po ay isang pagpapala sa lupa, maging sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya tayo po ay huwag magsasawang magpasalamat sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Tayo po ay magpapatuloy ng ating pong series na ang pamagat po ng ating series ay Abiding, Obeying in the Word. Ito po yung ating series na magmula ng June, ng kabuuan po ng June. Kaya makikita po natin yung unang linggo ng June, ang ibinahagi po sa atin ng ating pong mahal na pastor ay walang iba kundi ang topic na the Word become flesh, yung pong naging tao ang salita. Amen, yung po yung unang linggo ng June. Ang ikalawa na linggo ng June ay walang iba na naging topic po ng ating pong pastor ay walang iba kundi yung the Word gives life, yung po ang salita na nagbibigay buhay. Ang ikatlo na nagbahagi ng salita po ng Diyos ay walang iba kundi ang ating kapatid na Sister Linya, ng naging topic ay walang iba kundi the Word feed our spirit po, mga kapatid. Ang salita ay nagpapakain sa ating pong espiritu. Yun po, napakaganda nun. Yung pong ibinahagi sa atin po na mga salita po ng ating pong Panginoon. Tayo sa June na ito ay may 5 linggo. Ang ikapat na linggo na ibabahagi sa ating pong kalagitnaan ay walang iba. Hallelujah! Sabi ko pa tayo makarinig ng salita ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kailangan po lagi tayong hallelujah na doon excited na marinig yung pong mensahe ng ating pong Panginoon. Ang mensahe po ng Diyos sa hapong ito, ang topic po natin ay walang iba kundi the Word set us free. Yung pinalaya tayo sa pamamagitan ng salita po ng ating pong Panginoon. Kasi The recording has stopped. Wala po akong makailagay dyan sa screen, Kaya ito po kaya nilalakasan ko po yung aking boses para ito po ay patuloy na maunawaan po natin. O ulitin ko na ang topic natin, hallelujah, sa hapong ito ay walang iba kundi the Word set us free. Ito po ay matatagpuan po natin sa Book of John 8, verse 31 and 32. Nakukuha po ba? At ang katotohanan
sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin. Kaya napakaganda ho ng sinasabi po ng salita po ng Diyos dito po sa kanya pong mga salita na ibabahagi sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Sa hapong pong ito. Paano ba tayo mabubuhay at makakaranas ng kalayaan ang mga Kristiyano bilang mga alagad ni Hesukristo? No? Paano daw tayo makakaranas ng kalayaan bilang mga Kristiyano? Bilang mga alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo. Number one ho, na puntos na gusto ko pong ibahagi sa ating pong kalagitnaan. Number one, Jesus' disciples abide in His word. Na gusto po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat yan po yung sabi, maging sa Book of John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hallelujah, maliwanag po yun. Maliwanag yung kanya pong mga salita. Kaya't ang tamang tugon ng mga alagad sa kabutihan po ng Diyos ay ang pagsunod sa mga itinuturo ng salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Grabe o yun, no? Yun po yung nais ng Diyos. Ang mga itinuturo po ng Panginoon sa mga alagad, ito po ay naglalaman ng kalooban ng Amang nasa langit. Kaya wala nang ibang paraan ng kapahayagan ng pag-ibig ng mga alagad sa Diyos maliban na sundin niya ang kalooban ng Panginoong Hesus at manatili sa kanya pong mga salita. Amen? Hallelujah! Ganun ho, kahalaga at kaimportante yung sinasabi sa mga salita po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya't ito lamang ang tanging paraan ng tugon ang manatili ka sa kabutihan ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah! Ang mga batayan kung paano tayo makakapanatili at makasusunod ay patuloy na ingatan ng bawat isa sa atin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Diyan po sa ating pong mga puso at isipan at gawin itong patnubay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah! Napakaganda ho! Hallelujah! Ito raw po yung maging batayan kung paano tayo makapanatili, makapasunod. Ingatan daw po natin yung salita, ng dami na po nating napapakinggang salita po ng Diyos. Ilagay po natin ito sa ating puso at isipan at gawing patnubay. Hallelujah! Habang tayo ay namumuhay dito sa magulo, hallelujah, na sanlibutan na ating pong mga kinatatayuan. Amen? Amen. Kaya ganun yung salita po ng ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya kapag ang salita ho ng Diyos, pinahalagahan mo, hallelujah, tinago mo sa puso mo, sa isipan mo, ang Diyos, ang siyang patuloy na kikilos, magpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Number 2. Hallelujah. Narinig mo dyan ako, taga Cebu. Number 2. Pakinggan ho natin itong mabuti. Number 2. Those who abide in the word will know the truth. Uulitin ko. Number 2. Those who abide in the word will know
the truth. Ang mga nananatili sa salita ay makakaalam ng katotohanan. Yan po ang sabi sa verse 31 and 32. Hallelujah! Ang sabi po ng ating pong Panginoon sa aklat ng Book of John 8 verse 21 and 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo, sinusunod ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ho yung pong pananatili sa salita. Hallelujah! Ang mga nananatili sa salita po ng Diyos, ito ho ang nakakaalam ng katotohanan. Hallelujah! Sapagkat sa pamamagitan ng pananatili sa salipan ng ating pong Diyos na walang ibang pinaglilingkuran at patuloy na sinasamba sa araw-araw po mga kapatid. Amen? Kaya ganun ho kahalaga yung ikaw, ang buhay ng bawat isa sa atin, yung tayo po'y manatili no, sa salita po ng Diyos. Hallelujah! Malaman po natin yung mga sinasabi po ng Diyos at doon po na patuloy na lumalabas ang katotohanan, yung kalooban ng ating pong Diyos ay patuloy na ito po patuloy na ating pong mauunawaan ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sa pamamagitan ng salita po, doon naahayag ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagbibigay sa iyo ng kaalaman ng mabuti mong dapat gawin para sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Yun po ang isang katotohanan na kaya kahit sa pamamagitan kapag naunawaan natin, nalaman natin ang katotohanan sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, maging sa pagbabasa mo ng banal na kasulatan, hallelujah, doon mo nalalaman, hallelujah, kaalaman yung mabuti na dapat mong gawin para sa kabutihan at kapurihan ng ating pong Panginoong Jesus na pinaglilingkuran sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Amen? Kaya kung sa konsepto ng ating ng karunungan ng mga tao, maraming bagay, no, ang totoo, subalit may isang katotohanan lamang na magpapalaya sa mga tao mula sa kasalanan, sa kapahamakan at sa kapangyarihan ng katotohanan ni Jesucristo ay matatagpuan sa salita po ng ating pong Diyos. Hallelujah! Sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah, ganun no. Kapag yung salita po ng Diyos, ito ay patuloy sa araw-araw na patuloy po natin itong binabasa, napapakinggan tuwing prayer meeting, Bible studies, worship service. Hallelujah, pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita, doon po natin na patuloy na unawaan, nalalaman yung katotohanan doon po sa kanyang mga salita kung paano natin magawa ang nais at gusto ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Number 3 ho. Excited po ba kayo? Na mapakinggan pa? Amen. Number 3. Amen. Sabi po sa number 3, those who know the truth will experience freedom. Hallelujah. Yan, lumabas yun. Amen. Ulitin ko po yung number 3 ha. Those who know the truth will experience freedom. Ang mga nakakaalam ng katotohanan
ay makakaranas ng kalayaan. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Ganun ho, no, yung gusto po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pinalaya tayo, hallelujah, sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. Kaya, hallelujah, sabi nga, ang mga alagad ni Jesus ay nanatili sa kanyang mga salita. Ang mga nananatili sa salita ay nakakaalam ng katotohanan. Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay makakaranas ng kalayaan. Kaya malaya kang makapagbibigay kapurihan at kaluwalhatian sa ating pong Diyos. Kaya nga't ang sabi sa verse 32, hallelujah, ang sabi po ng ating pong Panginoon, sa verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hallelujah. Alam niyo, una ho sa lahat, ang katotohanan, ito po ay tandaan ninyo, makinig. Kasi wala ho tayo nakikita sa screen. Una ho sa lahat, ang katotohanan, ito po ay isang katangian ng Diyos, si Kristo at ng banal na Espiritu. Ito ho yung katangian, no, ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yan ho yung isang katotohanan. Kasi wala kang makikita na kasinungalingan na sinasabi pagdating sa salita po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nais ng Diyos, no? Nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, lumago tayo sa katotohanan. Amen? Kailangan lumago tayo sa katotohanan. Walang ibang mahanap mo ang katotohanan kundi sa ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi mo yan makikita sa mundo kasi ang mundo magulo. Ang mundo napakasinungaling mo. Marami. Hallelujah. Na minsan ang kasinungalingan, ginagawa nila akala mo katotohanan. Kaya una ho sa lahat, ang katotohanan, ito po yung isang katangian po ng Diyos. Kailangan sa buhay po ng bawat isa sa atin, kailangan po natin hanapin ang katotohanan. Kailangan hanapin mo yan. No? Hanapin po natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo sapagkat siya nagsabi sa Book of John 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa kanya mo lamang malalaman ang katotohanan. No? Kaya kailangan po nating hanapin ang katotohanan. Magsalita ka ng katotohanan. Lumakad ka at mamuhay sa katotohanan. Yan po ang nais at gusto po ng ating pong Panginoong Hesukristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Uulitin ko po, kailangan nating hanapin ang katotohanan, magsalita ng katotohanan, lumakad at mamuhay sa katotohanan, at sumamba ayon sa katotohanan. Amen? Yan po, napakaganda po niyan. Yan po ang sa nais po ng Diyos na lumakad tayo sa katotohanan. Hindi mo yan makikita, no? Ang mundo, napakaraming sinungaling. Hallelujah, kundi matatagpuan mo lamang ang katotohanan at mahahanap mo lamang yan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng kanya pong mga salita. Alam niyo, maging sa Congress, maraming mga taong matatalino po dyan sa ating gobyerno, sa Senate, pero hindi mo makita, no? Hallelujah, napakarami ang mga sinungaling. Alam niyo, sa ganitong paraan lamang tayo magiging tunay na malaya. Napakaganda ho niya, no? Yung sinasabi
no? Kailangan po nating hanapin ang katotohanan at sa ganito pong paraan, hallelujah, doon lamang po tayo magiging tunay na malaya. Kundi sa pamamagitan po sa salita po ng ating pong Panginoon, kaya bigyan po natin ng kahalagahan yung salita po ng ating pong Panginoon at mahanap mo at makikita mo at matatagpuan mo, hallelujah, yung katotohanan. Ang salita po ng Diyos bilang katotohanan, ito po ang nagbubunyag ng kalunos-lunos na kalagayan po ng tao na malayo po sa Diyos. No? Hallelujah. At siya rin ang nagbibigay ng daan para maibalik sa pamamagitan, hallelujah, ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Para makalaya, no, yung mga tao, lapit sa kanila ang